ay tatawagin natin na kwento ni Greco Belhica. Alam ko naman mga kababayan, marami sa inyo nakakakilala kay Greco Belhica. Si Greco Belhica po yung itinalaga na chairman ng PACC, which is ito pong Presidential Anti-Corruption Commission ng panahon ni dating Pangulong Duterte, na ayon po mga kababayan dito kay Greco Belhica, wala siyang kinatakutan na congressman nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So alamin natin kung gaano katotoo ba etong sinasabi ni Greco Belhica sa kanyang ginawang pagsisiwalat sa lihim na sila lang daw ni Duterte yung nakakaalam. So ito, i-play po natin. Ang point ko ho, noon, pati Kongreso may takot na huli sa korupsyon. Ngayon baliktad na po eh. Ngayon nag-aalapis. Sabihin nyo pag sobrang lakas, hinaan nyo na lang yung ano nyo. Hinaan nyo na lang yung phone nyo. Pero sige, bawasan natin dito. Wait lang. Bawasan ko na lang dito. Kasi ang pangit kasi dito may sound siya eh. Ang point ko ho, noon, pati Kongreso may takot na huli sa korupsyon. Ngayon baliktad na po eh. Ngayon nag-aalapis PACC ng Quadcom. Meanwhile, Duterte legacy talaga to. Kasi makarinig ng kwento na kami lang dalawa ni Digong. Ganito. Naalala niyo po nung basahin ni Presidente Duterte yung pangalan ng mga congressman? Diba? Tapos sinabi niya, ito report ni Commissioner Bellica to. So nangyari po noon, nagalit sa akin lahat ng congressman dahil hindi mo pwede magalit sa Presidente. So magalit ito sa bata ng Presidente. So, sinungaling yan si Greco, korap yan, patatawag namin yan, imbestigahan namin yan. Aminado naman po etong si Greco Belhica na bata siya ng presidente ng mga panahon na yon. Ibig sabihin, bata siya ni Digong ng mga panahon na yon. At kung ano yung sabihin ni Digong, yun po yung gagawin niya. So mamaya, may tatalakayin tayo dito na marirealize nyo kung gaano katindi si Duterte nung panahon po niya. Kung ano sa media. So, napikono ako. Kasi 2 linggo na tuloy-tuloy hindi naman ako kumikibo dahil ang trabaho ko mag-imbestiga, mag-file ng kaso, mag-report kay Pangulo. Sabi ko, akala ata nito mga to, takot ako sa congressman eh. Yan. Sabi ko, wala pang congressman na pinanganganak, nakatatakutan ko. Ngayon, mga kababayan, ayon po sa kanya, wala pa daw congressman na ipinapanganak na katatakutan niya po. Bakit ka natakot kay Paulo Duterte noong mga panahon na yon? Kay Alvarez, kay Pantelon Alvarez. Di ba yan yung mga talamak na may mga malalaking budget na hindi alam kung saan napunta? Di umano? So bakit hindi mo nakasuhan yan, mga yan? Bakit hindi mo napapanagot yung mga yan? At saka, eto mga kababayan, take note pag sinabi po na Presidential Anti-Corruption Commission, hindi na yan naghihintay ng report. Yan na po mismo ang naghahanap ng mga baho ng politiko pagdating sa corruption, mga kababayan. Hindi porkit kasi nasa opisina kayo, hahantayin nyo na lamang kung sino ang magre-report na kurap si ganito. Natural mga kababayan, yung iba dyan, may mga kurap pero hindi lang lumalabas yung kanilang pagiging kurap. So ngayon, ang trabaho ng Presidential Anti-Corruption Commission, hanapin ninyo yung mga kurap na politiko. Bakit di nyo ginawa yan? Diba? Bakit sinasabi mo na wala kang kinatakutan na congressman pero hindi mo nakasuhan si Paulo Duterte na hindi alam kung saan napapunta yung 51 billion pesos? Diba? So ngayon ituloy pa natin. So, nagsabi ako sa Pangulo, sabi ko, boss, papaalam lang po ako sa inyo, papatulang ko na tong mga to dahil sabi nila, bata nyo raw sila. Kasi yung binigay kong listahan na mga isinumbong sa amin, wala akong jurisdiction ng PACC sa congressman. Pero sa DPWH meron. Pero pag nagsusumbong na yung mga tao, kasama yung congressman. So bagamat wala kaming jurisdiction sa congressman, they now become part of our report to the president to be endorsed to the proper agency. So pag submit na namin ng report, kasama lahat. Contractor, DE, DPWH, at congressman. Meron ngayon ng interview sa akin na sinabi, bakit ito? Nagsusumbong tungkol sa DPWH, ganyan. Sabi ko, tama po yan. Pero ang problema po kasi, ang mga DE, hawak ng mga congressman. So walang magawa ho sa mga congressman yan. Dahil pag pumalag po sa congressman yan, patatanggal po yan. Teka lang. Commissioner Bellica, ibig mo, pakiulit nga sinabi mo, yung mga... At saka tingnan nyo mabuti mga kababayan doon sa kwento ni Greco Belhica, pinapalabas niya na yung mga district engineer, hawak daw po ng mga congressman. O ay pagpalagay natin totoo. Pero dapat binanggit mo din na minsan yung mga district engineer, hawak din yan ng mga senator. Wag lang congressman.
Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag sinabi niyang congressman, sobrang bias naman. Kasi alam naman nating lahat na merong isang senator dyan na nai-issue na nakasabwat niya yung kanyang district engineer. 'Di ba? Huwag naman sana nating idiin lang ng idiin yung mga kongresista. Kasi alam naman din po ng mamamayang Pilipino na may mga senator din dyan na may mga hawak na district engineer. Mga congressman kamo ang may hawak sa mga DE. Yan po, tumpak po. Hawak ng mga congressman ng DE. Kaya dapat kasama ang congressman sa imbisyon. Lumaki po yun. Kinagat naman ng isang congressman, inaway ako, sinagot ko, lumaki ng lumaki. Hinihingi ngayon sa akin, biglang lumabas na belly ka, put up or shut up. Nilalabas na sa dyaryo. So bumalik ko sa akin ng reporter, sabi, sir, sabi ni congressman ganito, kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na. Sabi, ilabas nyo rin yung mga belly ka should name names. So sabi ko, talaga naman papangalanan ko abangan nila. So hinihingi ngayon sa akin ng kongreso yung mga pangalan. Ang sabi ko, ilalabas ko ang pangalan pero ibibigay ko kay Digong dahil wala akong mandato na mag-report sa inyo. Sa presidente ako nag-report. So kung gusto nyo makuha information, kunin nyo sa Pangulo. Pumunta kayo sa Pangulo. Eh di pumunta ko sa Pangulo. Tapos, nagpadala ng tao sa akin, uminit na po ang sagutan namin, issue. Ang sabi kong ganon, alam nyo kayo, kung meron kayo problema sa akin, patanggal nyo ako kay Digong. Pero huwag kayong magagalit sa akin kung ginagawa ko ang trabaho ko. Ngayon, kung may problema kayo sa akin at meron kayo talagang gusto mangyari, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon, sabi ko. Dahil wala pang pinapanganak na congressman na katatakutan ko. Dahil kung akala nyo, na kaya ako nandito, dahil yan si Belica sa politika lang yan, kaya ganyan yan, politika ni Belica, nagpanting po ang tenga ko nung marinig kong politika lang ni Belica yan. Kung akala nyo na politika ito sa akin, sabi ko, buhay ko ang tinataya ko rito. Sabi ko, ngayon, kung meron kayong gusto mangyari ka ako, gawin na natin ngayon. Ngayon na, sabi ko gano'n. Awa ng Diyos, walang pumalag. Tapos punta ako kay Digong, si Bakin si Belica. Pero may ebidensya po kami. Si Bakin si Belica. Tapos paalam na ako kay Pangulo. Sabi ko, boss, papatulang ko ng mga to dahil nasusobrahan na po ako dahil akala at takot ako sa kanila. Pinatawag ako ni Digong. Wala naman pakialam si Digong sa ganyan eh. Sabi niya, wala akong jurisdiction sa Congress. So tumahimik na ako. 2 weeks later, pinirmahan niya yung budget. Yung pala, inaantay lang niya mapirmahan yung budget. Pag sala nung, yung report ni Greco nandyan, sabi nung sa mga congressman, pag nandun ang pangalan nyo, basahin ko kayo. Binasa na. So, galit na. Natawag ako ni Digong. Ba't ako pinatawag ni Digong? So, doon sa music room, pinapunta ako doon. Wala akong tao. Ang forma ko kasi pag pinatawag kayo ng Pangulo noon, ang forma noon, ito upuan niya, walang mesa. Tapos, sabi niya, pinatawag siya sa isang music room, wala daw tao. Wala daw tao, mga kababayan, na tandaan niyo yung walang tao. Diyan maupuan. Yan, nandiyan. Tapos walang mesa, nandiyan siya. Siya ang bosyo. Pagdating ko ron, pasok siya, pinalabas lahat ng tao. Kala ko ba walang tao? Kala ko ba walang tao, mga kababayan? O sabi niya, doon sa kwentong Belhica. Kwentong Belhica to, mga kababayan. Sabi niya, pinapunta daw siya doon sa music room, wala daw tao. Pero nung pagpasok niya daw, mga kababayan, pinalabas na daw yung mga tao. Ano ba talaga? Alam niyo, sa totoo lang, magkikwento na nga lang, sablay pa. Kaya nga dito, mahahalata niyo, mga kababayan, na pinapabango niya lang dito ang pangalan ni Duterte. Pero may mapapansin tayo dito mamaya. Tuloy pa natin. Sekretaryo, bodyguard, lahat, media, everybody out. Tapos tandang-tanda ko po, siya ang nagsara ng pinto. Tapos tumalikod sa akin. Sa height po ng kontrobersya nung away namin ng Kongreso, sinara niya. Tapos umikot sa akin. Sabi ganun, You are doing great. Hindi isang approve, 2 kamay. You are doing. Ginanon sa mukha ko. Di tawa naman kami. Sino pa mga korap dyan? Sabi sa akin gano'n. Ayan. Kita niya, mga kababayan, na pagkapasok daw ni Belhica, pinalabas yung mga tao, isinara ni Duterte yung pinto. And then nag-okay daw. Double okay. Dito daw po kay Greco Belhica. Tapos tinanong na ngayon kung sino yung mga kurap. Ngayon, eto pa, may tanong pa si Duterteng isa. Sabi ko, ito pa po. Tak, 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 tak. Yung anak ko nandyan. Sabi ko, boss, wala eh. Wala nag-report eh. Boss, wala eh. PI na yan, sabi niya. Alam mo,
Ito, sinabi niya sa akin, dalawa lang ko kami, walang tao. Mamaya sumunod na si Senator Bong. Pero nahuli si Senator Bong kasi meron siya mga inaayos sa labas. Sabi niya gano'n, alam mo, kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Sabi sa akin, hindi. Ayan, naniniwala kayo dyan mga kababayan? Naniniwala kayo sa sinasabi ni Greco Bellica dito? Diba? Alam nyo, dito mapapansin nyo mga kababayan, what if nandun yung anak ni Digong? Sa tingin nyo magre-resign si Digong bilang presidente? Ano gagawin niya? Siyempre siya yung may hawak na kapangyarihan eh. Siya yung presidente ng bansa. Sa tingin nyo ano gagawin niya? Natural pagtatakpan niya yung anak niya. Pagtatakpan niya yan mga kababayan, imposible na mailalaglag niya yung anak niya. Kaya nga dito sa kwentong ito ay tatawagin nating kwentong Belhica mga kababayan. Greco Belhica. Kasi biruin nyo ikaw ay commissioner or chairman ng PACC. Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi ka na dapat naghihintay ng report. Although may mag-report, bonus na lang yon. Ang ginagawa talaga ng PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, kayo ang naghahanap ng mga politikong korap. Hindi kayo nakaupo lang sa opisina nyo, naghihintay ng report. Dito pa nga lang magtataka kayo eh. Yung iba mga congressman na i-report mo, pero yung anak ng presidente na may issue ng 51 billion, di mo na i-report? Diba? Kaya nga kung tutusin sa totoo lang mga kababayan, dito pa lang makikita nyo na talagang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, takipan eh. Bakit natin nasabi? Una daw, pagkatapos daw isara yung pinto, nag-double okay, tapos tinanong ko sino yung mga kurap, sabay pasimpleng tanong ni Digong, nandyan ba yung anak ko? Eh nung sinabi daw na wala, eh di masaya ito si Digong dahil kung nandudun daw magre-resign daw ito si Digong. Sa tingin nyo magre-resign yan bilang presidente? Kalokohan yan. Diba? Kaya nga itong kwento ni Greco Bellica, pinababango lang etong si etong si Digong. So ngayon, bakit ba natin nasabi na dapat kasama doon sa listahan ng PACC, ito pong si Paulo Duterte. Tingnan nyo ito mga kababayan Yan. Kung titingnan nyo, ayon po sa politiko, sabi po dito, DPWH confirm 51 billion allocation to Paulo Duterte District in last 3 years of this term. Bakit na mga kababayan? Sabi po dito, ang sumulat po nito ay si Belly Vegas. The Department of Public Works and Highways, DPWH, has confirmed that the district of Davao City Representative Paulo Duterte received 51 billion for structure project during the last 3 years of his father term in Malacanang. So ibig sabihin kino-confirm ng DPWH na nakatanggap talaga ang distrito ni Paulo Duterte ng 51 billion pesos sa panahon ng kanyang ama sa 3 huling taon ng kanyang tatay bilang presidente. Anyway, shoutout po kay Tol Crisulo Tol Cris, shoutout sa iyo Anong klaseng kwentuhan yan? Pinababango niya sarili niya. Pinababango niya si Digong. Kaya nga, di ba? Ang nakakapagtaka ba dito, pagkasara daw ni Duterte, pinalabas daw lahat ng tao tapos si Duterte pa nagsara ng pinto. Nag-double okay pa daw, tapos sabay tanong, o sino yung mga kurap dyan? Nandyan ba pangalan ng anak ko? Dahil kung nandyan pangalan ng anak ko, magre-resign ako. Kalokohang mag-resign yan. Diba? So, dyan sa kwento ni Greco Bellica, talaga mahirap po paniwalaan yan. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. DPWH, Undersecretary Maria Catalina Cabral confirm that the reports circulating on social media and the television interview, based sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022 based po sa National Expenditure Program or etong NEP ng DPWH at yun pong General Appropriation Act or etong GAA sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget, Cabral said. According to reports, Malacanang proposed 4.6 billion worth of infrastructure project in Duterte's district for 2020. However, it was increased to 13.7 billion based on the 2020 General Appropriation Act. Ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, ang nire-request lang nung mga panahon na yon, dito po ang nakalagay lang doon sa NEP, nasa 4 point ano lamang, billion something.
Nung nailagay na sa GAA, mga kababayan, nung lumabas na sa GAA, naging 13 billion pesos yung budget na ng distrito ni Paulo Duterte for 2020. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, for 2021, Malacanang proposed 9.67 billion but it was increased to the 25 billion based on the national budget final version. Ganyan po sila kakurap, mga kababayan. Tapos hindi maipaliwanag kung saan napunta. Ano po, sasabi pa dito, for the last budget prepared by the Duterte administration, 10 billion was allocated to First District of Davao City. It was increased to the 13.04 billion, the approved national budget. So, ibig sabihin, yung 4.6 billion pesos na request para sa budget ng distrito ni Paulo Duterte, for 2020, mga kababayan, lumaki po yan ng 13 billion. And then, mga kababayan, kung titingnan nyo, yun namang for 2021, mga kababayan, yung request naman nasa 9.67 billion pero lumaki. Lumaki ng 25 billion pesos. Tapos kung titingnan nyo, yun namang huli, ang request, mga kababayan, may 10 billion pa, and then nadagdagan pa ng 13 billion. Ganyan po sila kakurap. Tapos ngayon sasabihin ni Greco Belhica, wala yung anak ni Duterte sa listahan niya. Di ba naglolokohan lang? Anong klase kang chairman ng PACC noong mga panahon na yon? Hindi mo na isama sa listahan mo si Paulo Duterte. Si Paulo Duterte may malaking budget. Di ba? Tapos hindi alam kung saan napunta. Tapos alam niyo, mga kababayan, yung isa pang pinakamatindi dito. Pakinggan muna natin tong balitang to. Yan. Sabi dito sa Billionaire News Channel, 3 months ago, kung matatandaan nyo to, Pantelon Alvarez binukeng ng anak sa 20-hectare mansion para sa girlfriend. So ito, i-play po natin. Viral ngayon sa social media ang video ng panganay na anak. Viral ngayon sa social media ang video ng panganay na anak ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Dito binulgar ni Alfonso Alvarez ang umano'y 20 hektaryang mansyon na ipinagawa raw ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Napapaligiran daw ng concrete perimeter wall ang mansyon at sementado raw ang kalsada mula highway papunta roon. Dagdag pa ng Ayan House Speaker yan ni dating Pangulong Duterte nung panahon po niya. Eto pong si Alvarez. Putol-putol ba yung signal natin? Hindi, okay naman eh. Diba? Eto, mga kababayan, maliwanag to. House Speaker po ito ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. And then mismong anak niya ang nagsiwalat kung gaano po kakurap etong si Alvarez nung panahon na yan. Diba? Ituloy pa natin. Babatang Alvarez, malamang ay pera daw ng gobyerno ang ginamit. Dahil sa pagkakaalam niya, wala namang malaking negosyo ang kanyang ama para makapagpatayo ng ganoong kalaking bahay. Diba? Pinagawa niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatuyo yung mansyon ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property. And yung mansion is sitting on top of a hill. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Alam ko nga, malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko, basta imported. Ayan anak niya mismo. Anak po mismo ni Pantaleon Alvarez yung nag-booking sa kanya. Merong 20 hectares. Tapos pinagawa ng bahay doon yung girlfriend daw ni Pantaleon Alvarez. And then ang hinihinala niya yung ginamit na pera dyan, pera daw po ng gobyerno. So ngayon, mga kababayan, eto pong si Pantaleon Alvarez, dating House Speaker ni dating Pangulong Duterte. Bakit hindi ito nailagay? Nailagay ba to? Ni Greco Belhica, mga kababayan, sa kanyang listahan. Wait, hanapin natin. PACC to Pantaleon Alvarez. Wala naman tayo nakikita, mga kababayan, na kinasuhan ni Greco Belhica etong si Pantaleon Alvarez. Ang nakita lang natin talaga dito ay eto pong eto, pakita ko sa inyo, wait lang. Yan.
Ito lang yung nakita nating balita. Wala tayong nakita na kinasuhan ito ni Greco Belhica nung panahon niya. O ito lang yung nakita natin, House Ethics Body decide to sanction Alvarez, mga kababayan. Ayan lang yung nakita natin, pero wala tayong nakita dahil po sa anomalous ni Alvarez. Sinanction siya ng House Ethics Body. Pero wala tayong nakita na kinasuhan siya ni Greco Belhica. O ito, ayan o, mismong anak na Greco Belhica yung nagsiwalat na di umano, ayon sa kanya, baka pera ng gobyerno yung ginamit sa pinambili ng 20 hectares na pinagpagawa ng bahay pa, tapos yung mga kalsada doon. Marami rin daw property ang dating House Speaker sa Siargao na nakapangalan umano sa Dami Corporation. Sinusubukan Ayan pa rin pa. ng Billionaire News Channel na kunan ng Diba? pahayag si Pantaleon Alvarez, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Talo si Alvarez sa vice gubernatorial race sa Davao del Norte nitong midterm elections. Life is a constant choice to live better. O ayan, so ngayon balik tayo dito sa kwento ni Greco Belhica. Yan ha, dalawang congressman yan. Kala ko ba wala kang kinakatakutan na congressman? Eh bakit etong si Alvarez di mo nakasuhan? Bakit si Paulo Duterte di mo nakasuhan o naimbestigahan man lang noong mga panahon na yan? Kasi nga, di umano, baka nung kinausap ka ni Duterte, nung tinanong ko na andyan pa yung pangalan ng anak ko, nung sinabi mo na baka naandu doon, eh sinabi ni Duterte na tanggalin yung pangalan ng kanyang anak, sa kanya sasabihin yung mga pangalan ng mga congressman na kurap. Kasi parang ang dating kasi, yun lang mga naakusahan ng mga kongresista noong mga panahon na yon. Eh yung iba doon, kalaban lang ni Duterte sa politika. Ano po, at yung iba na talagang malalapit kay Digong, eh hindi na ilagay sa listahan ng Presidential Anti-Corruption Commission noong mga panahon na yon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Mag-resign ako. Hindi ako kumibo. Tapos, ayos ang kwento. Tapos dumating na si Senator Bong. Tapos, sabi ni Senator Bong, boss, kaya nandito si Greco dahil nagkakainitan na sila nung ilang mga congressman. Eh, naghahamonan na eh. Sabi niya, kasi, nung basahin mo yung listahan, binanggit mo ang pangalan niya. So, galit ngayon lahat sa kanya. Then, na-realize ni Digong yung error. Bakit pag binabasa niya yung drug list, di naman niya sinasabi na nag-report si Bato o yung mga general, mga kernel. Nung basahin yung corruption list, sinabi nag-report si Greco. So, galit lahat kay Greco ngayon. Eh, yan po, kaya nandito si Greco kasi nagkakainit. So, na-realize po ni Digong yung nangyari. Ay, oo, parang gano'n ba yung, oo nga, hindi ko dapat sinabi. So, gano'n ni Digong po, from his chair, lumipat sa tabi ko. Ako, tahimik lang naman ako. Oh, ano? May problema ka? Ah, wala po. Mali ba ginawa ko? Hindi, boss. Tama ginawa mo. Lahat ng gawin mo tama. Lahat ng sabihin mo tama. Basta sinabi, boss. Gawin mo na gawin. Tawa para sa akin yun. Tawa ng tawa si Digong. Itong bata ako, magaling pa sa kernel to eh. Sabi, hindi, boss. Sabi ko, hindi, boss. Ganito. Patatawag daw po ako sa Kongreso. So, anong gagawin ko? Pupunta po ba ako o hindi? Commissioner pa lang po ako noon, so undersecretary. May order siya noon ng pagka-cabinet member, sekretaryo, hindi pupuntang, pag hindi niya binigyan ng clearance, hindi pwedeng patatawag ng Kongreso. Hindi pa ako chairman noon, commissioner pa lang. So sabi ko, boss, ano ba, pupunta ba ako? Sabi niya, ikaw, pumunta ka doon. At pagdating mo doon, sabihin mo lahat ng alam mo. Pasabugin mo, huwag kang magtatago. Kung anong sinabi mo sa akin, yun ang sabihin mo sa kanila. Paputukin mo. Sabi niya, sabi ko, sige boss. At pag nakita mo sila, sapakin mo. Sabi ko, sige boss, sasapakin ko po. So, tanda po ako noon. Sabi ko, sasapakin ko talaga itong mga to. Dahil pag hindi ko sinapak to, sisingilin ako ni Digong. So, ito na po. Anyway, hindi ako pinatawag ng Kongreso noon dahil ayaw ni Digong. Hindi pa kalaman si Greco. Nagtatrabaho lang yan. So nakikipagkaibigan ngayon sa akin, lahat ng nagmumura sa akin, nakikipagkaibigan, hindi ko pinansin lahat, mihingi na appoint. O akala ko ba pinapupunta ka ni Digong, tapos ang nangyari, biglang ayaw pala ni Digong. Kaya ang nangyari, nakipagkaibigan na lamang yung mga kongresista daw sa kanya. Eh ano, yan ang sinasabi ko sa inyo kanina pa, na kwentong Greco Belhica. Para pabanguhin ang pangalan niya at pabanguhin ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko binigyan lahat. Busy ako. Wala akong natatanggap. Hanggang pumunta ng Office of the President, humingi ng appointment sa akin dahil gusto raw magpa-imbestiga sa akin. Wala na ako kaming jurisdiction po-imbestiga. Sabi ko, huwag na kayo makipag-usap sa akin dahil sumagot na lang kayo sa padadala sa inyo, kung ano man padadala sa inyo. Doon kayo magpaliwanag, wala na tayo pag-uusapan, binigay ko na lahat. Wala akong pinapasok, ayoko makipag-usap. Finally, ang ginawa nung isa,
Pumunta sa Office of the President. Yung Office of the President, sa kakulitan, tumawag sa akin. Ah. Under ako ng Presidente. Yung utos nila, susundin ko. Napa-oo po ako. Sabi ko, sige po. Kakausapin ko na. Pagbaba ko ho nung telepono, hindi ko na ho tinawagan, hindi ko na rin kinausap, hindi pa rin nakapasok sa akin. Ang nangyari po noon, tinigilan po kami ng, ang point ko ho, noon, pati Kongreso, may takot na huli sa korupsyon. Ngayon, baliktad na po eh. Ngayon, nag-aalap PACC ng Quadcom. Ang tanong, may napakulong ba kayo na congressman ng mga panahon na yon? Nakaalyado ni dating Pangulong Duterte? Hindi, ito tanong ko mga kababayan. Kung may napakasuhan ba sila na kaalyado mismo ni Digong? Kung may naipakulong ba sila na mismong kaalyado ni Digong dahil nasangkot sa corruption? Kung naimbestigahan ba nila etong sina Michael Yang noong mga panahon na yon? Lalo na dun sa issue mga kababayan ng pharmaceutical scam noong panahon ng pandemya. Yan ba inaimbestigahan nila? Napakulong ba nila? Yung mga sangkot dyan? Dahil kung hindi, anong klaseng presidential anti-corruption kayo noong mga panahon na yon? Diba? So ngayon, tuloy pa natin. Pero ang meron sila na wala kami noon, sila kaya nilang magsalita sa media araw-araw. Kami ho, bawal kami noon eh. You have to finish your investigation properly, file it in the proper court, ombudsman, and submit your report to the president. And then it's the president who will decide what to do with your case. So napakaganda po nitong ginagawa nila sa Quadcom kung gagamitin po nila sa tama. Pero wala po ako nakita sa Quadcom na tinawag nilang hindi politiko. Puro politiko ang iniimbestigahan nila. Bakit hindi sila mag-imbestiga nung talagang Congress, DPWH, di ba? Bureau of Customs, BIR, yan ang natawag-tawagin nila. Wag na yung flood control dahil damay sila ron eh. Dapat ibigay nila sa iba eh. Hindi ko naman sinasabing guilty sila, pero ibig sabihin, lumalabas sa mga investigasyon ngayon, sa mga issues ngayon, damay sila eh. Kung totoo yun or hindi, we leave it to the court. Pero yun ang Ayan, doon sa huling video, sangayon ako doon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, di ba, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na dapat ang mag-imbestiga talaga dyan po sa issue ng flood control project na may mga anomalous, yung independent body na hindi kayang kontrolin ng kahit na sinong politiko para na sa ganon, magkaroon ng tamang hustisya sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po yung pinakamainam at pinakatama na dapat gawin. Bumuo ng independent body na talagang mag-uusig sa mga nasasangkot at mga may ugnayan dito po sa maanomalyang flood control project. Kasi kung hindi po, kung sila lang din yung mag-iimbestiga, isa lang ang sasabihin ng mamamayang Pilipino dyan. Kaya lang sila nag-iimbestiga kasi gusto po nilang pagtakpan yung kanilang mga sarili. So ngayon, dapat meron talagang independent body na mag-iimbestiga po patungkol po dyan. Yan naman po ay aking suggestion mga kababayan at opinion habang tinatalakay po natin ito po mga isyong ito. Pero kung titingnan nyo mga kababayan dito po, maliwanag din na nasabi ni Greco Belhicano noong mga panahon na siya po ang presidente, na si dating Pangulong Duterte yung presidente, pag may order si Digong na bawal umattend sa patawag ng Kamara yung mga secretaries, wala po talagang uma-attend. Kaya nga kung matatandaan nyo noong mga panahon na may hearing sa Senado, di ba galit na galit? Ito pong si Senator Manny Pacquiao kasi wala ngang umattend na secretary ng gobyerno ni Digong noong mga panahon na yon kasi nga pinagbawalan ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo sa kwentong barbero ni Greco Belhica? Ano po ang opinion at komento ninyo? Hingil po sa kanyang sinasabi para pabanguhin ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Kasi Duterte legacy daw yung kwento niyang yan. Na sila lang dalawa ni dating Pangulong Duterte yung nakakaalam. So anyway, comment below na lamang mga kababayan na kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.